Ayan, hello engineers. Nandito tayo sa ating second part nitong ating HPGE hacks, second video. Dun sa ating unang video, pinag-usapan natin yung derivation ng iyong formula sa change in draft of ship. Ayan, change in draft of ship. Ang case dito ay meron ka daw ship na galing seawater, mula seawater, then pupunta siya papuntang freshwater. Nabanggit natin dun sa unang video natin na merong lubog. Sa seawater yung ating ship. Tawagin natin yung H sub 1. H1 na lang. Sa freshwater naman, mas lulubog yung iyong ship. Ayan. Kasi mas mahina yung iyong freshwater kaysa sa seawater. Mas mababa yung kanyang unit weight. Tawagin natin siyang H sub 2. H2. Ngayon, ang formula na to is about doon sa change in draft. O doon sa height ng lubog ng iyong ship. Ayan po. Ito po yung A. Ito yung gamma 2 at gamma 1. Okay? Ngayon, kung sakaling lalabas to sa board exam, o kung kailan kayo mag-exam, ang usualing tanong talaga rito sa change in draft of ship ay given yung draft nung ship sa seawater. Ayan, given ito. H1 is given. Given. Siyempre kapag given, happy tayo. Ayan. Ang pinapahanap talaga, ano yung lalim ng lubog doon sa freshwater. Ito yung nawawala. Ito yung required. Ngayon, para makuha natin kung ano si H2. Siyempre, balik tayo doon sa ating formula na change siya ng yan, height of submerge. Yan, submergence. O ano man. Para makuha si H2, magiging delta H plus H1. Ayan, delta H plus H1, ipa-plus mo siya, hindi mo siya ima-minus, sapagkat mas malaki ang ating H2 kaysa sa H1. Dadagdagan na lang natin ito ng plus H1 para yan, dire-diretso na ang ating calculations. Okay? Dire-diretso. Sige po. Try natin magsagot ng sample problem. Tara. Passport. Yan, passport. Paborito niyo po. Sabi po rito, a ship having a displacement of 25,000 metric tons enters a harbor of freshwater. Sige po. Sabi rito, meron daw siyang displacement. Yung ship daw. May na-displace daw siya na weight na 25,000 metric tons. Ano po bang meaning nun? Kung maalala nyo ang ating principle sa buoyancy, diba? Kung lumulutang yung isang bagay, yung weight ng fluid na na-displace niya ay equal lang din sa sarili niyang weight. Diba? Weight is equal to buoyant force. Hindi. Ang buoyant force natin ay yung weight ng fluid na na-displace. Diba? Displaced. Ang weight ng fluid na na-displaced ay equal sa weight ng object na na-submerge. Diba? Ang tinutukoy po rito na 25,000 metric tons ay siya ring weight ng ating ship. Okay po? Okay po. Yan. Ang weight daw ng ating ship, lagyan lang po natin dito, ay 25k na lang para madali. Metric tons. Tons na lang siguro. Yan. Ngayon, isa pa. Ang metric ton, tonelada yan. Tonelada. Kapag malalaki yung weight, may measure natin into tons. Isang conversion na kailangan po nating tandaan dito sa problem na to ay ang isang metric ton ay equal sa 1,000 na kilogram. Ayan. Ngayon, i-convert natin ito mamaya into weight. Kailangan, kung naka-weight, i-convert natin into kilonewton. Meaning, i-multiply pa natin yung ating mass na kilogram sa gravitational acceleration.
Ayan. Gagana yung ating gravity para maging weight. Mamaya na lang. Isabay na natin sa formula. Ngayon, the ship captain recorded a draft, sabi, of 8.4 meter while the ship was still in seawater. Specific gravity is equal to 1.03 daw. Ayan. Isulat natin lahat ng pinagsasabi niya. Draft in seawater. Sabihin natin yung ating seawater ay si sub 1. H sub 1 ay 8.4. Ayan po. H sub 1 ay 8.4. Ngayon, ang specific gravity ay 1.03. Obtain the draft in meters of the ship in fresh water. Okay? Ano raw po yung H sub 2 of fresh water if the horizontal section of the ship below the water line is 3,000 square meter in both instances. Meaning, sa both cases, gaya ng sinabi natin dun sa ating past video, same yung cross-sectional area na ating ship. Okay po? Yan, same lang daw. Yan. Kasi malaki yung ship mo. Tapos konti lang naman yung draft. Assume mo na lang na same. Ayan. Cross-sectional area o A ay 3,000 square meter. Tandaan natin na specific gravity pala to ha. Sige. Multiply na lang po natin ng ayan. Sorry po. Ayan. Specific gravity. Ayan. Ngayon, ang ating unit weight, since ang ginamit nating conversion dito ay yung unit weight ng water, which is naka kilonewtons per cubic meter, assure natin na lahat ng ating units ay magfo-fall sa kilonewton at cubic meter. Okay? Kilonewton sa meter. Gawin natin lahat ng weight na kilonewton, lahat ng mga dimension as meter. Sulat natin ang ating formula. Okay. Ang H2 ay equal sa delta H plus H1. Ang delta H ay equal sa W over A, then times sa change ng reciprocal ng dalawang unit weight. Ayan. Plus H1. Yan po. Sige. Weight muna. Gawin natin kilonewton. 25,000 metric tons. Sa isang metric ton, 1,000 kilogram. I-multiply mo ito ng 1,000. Kaya magiging kilogram na. Convert mo into kilonewton. Mag-multiply ka ng 9.81. Magiging newton. Then, mag-divide ka ng 1,000 para maging kilonewton. Ayan, maging kilonewton na to sa huli. Ayan, pangit-pangit ng pagkasulat ko. Pero okay lang po yan. Ayan. Okay. Area, naka-meter. Okay na yan. 3,000. Then, 1 over gamma 2. Ang gamma 2 natin, o yung sub 2 natin ay si freshwater. Kapag freshwater, ang specific gravity ay 1. Or, siya si unit weight ng water. Ayan, or 9.81. Ayan po. Then, 1 over, ayan, si water natin ay ito. 1.03 times 9.81. Dire-diretso na po. Para isahan na lang. Plus, ang ating H1 ay 8.4. Yan. Calculate natin. Ngayon, kapag kinalculate natin to, para hindi na tumagal yung video, ang makukuha natin ay, okay, lagyan natin dito. Malapit sa 8.64. Ayan. Meters. Ayan. Kung titingnan nyo po, ang naging draft sa seawater ay 8.4. Then, napunta tayong freshwater, lumalim. Siyempre, ganoon po talaga. Lalalim sa freshwater kasi nga, sabi po natin, in terms sa ating vocabulary na ginagamit, yung lakas. Diba? Nakadepende yung lakas ng ating fluid doon sa specific gravity o unit weight. Ayan.
Since mas mahina ang iyong freshwater, mas malalim ang lubog. Meaning, kung 8.4 ang iyong draft sa ano po, seawater, hindi na bababa dyan yung magiging draft sa freshwater. Wala na po itong B. Ayan. Hindi naman pwedeng mas bumaba pa. Tatlong option na lang. Ayan yung ating guess. Ano ba? Anong tawag? Di ko lang mag-English. Okay lang yun. Educated. Okay. Guess. Yun po. Sana meron po kayong napulot na information na magagamit ninyo. Salamat. Kung gusto nyo pong manood na ibang video, punta lang po kayo sa aming channel. Thank you po.